Basag ang puso matapos siyang iwan ng kanyang kasintahan dahil sa kanyang itsura. Si Andrea, Andy, Garcia ay tumayo sa mahanjing pampang ng Manila Bay. Sa tindi ng galit at kahihiyan, hinublat niya ang kwintas na diamante na nagkakahalaga ng 150,000 piso, isang alaala ng pag-ibig na ngayoy simbolo na lamang ng kataksilan, at ibinato ito sa madilim na tubig ng Look. Nang lumubog ang kwintas, isang matinding pagsisisi ang bumalat sa kanya. Diyos ko, 150,000 piso. Kahit magtrabaho ako ng husto, magtipid sa pagkain at damit buong taon, hindi ko yun mabibili, bulong ni Andy, namumutla. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang mamahaling jacket sa gilid at tumalon sa malamig na tubig ng Manila Bay, determinado siyang mahanap ang mamahaling alahas. Ang dramatikong eksenang ito ay nasaksihan ni Miguel, Migs, Reyes, isang lalaking naglalakad sa malapit. Nang makita ang isang babaeng tumalon sa dagat sa gabi, iisa lang ang nasa isip ni Migs, magpapakamatay siya. Umiral ang kanyang pagiging bayani, tumakbo siya na parang kidlat patungo sa pampang, walang imik na tumalon sa tubig upang sagipin ang dalaga. Ang problema, masyadong minaliit ni Migs ang kanyang kakayahan sa paglangoy. Hindi pa man siya nakakalapit kay Andy ay nalulunod na siya at humihingi ng saklolo. Si Andy, matapos ang walang pag-asang pagsisid para sa kwintas, ay sesuko na sana nang marinig ang desperadong paghingi ng tulong. Nagulat siyang lumingon at nakita si Migs na naghihingalo. Wala talagang silbi, bulong niya sa sarili, ngunit mabilis pa ring lumangoy palapit, hinawakan ang magulong buhok ni Migs, at ginamit ang lahat ng lakas para hilahin ito papunta sa pampang. Nang makitang walang malay si Migs, walang nagawa si Andy kundi magsagawa ng CPR. Sa kabutihang palad, unti-unting nagkamalay si Migs. Ngunit ang una niyang ginawa ay hindi pasasalamat, kundi ang biglang yakapin si Andy, puno ng simpatsya ang boses, "Miss, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit na iniwan ka, kailangan mong magpakatatag at mabuhay." Natigilan si Andy. Akala ba niya magpapakamatay talaga ako? Ipinaliwanag niya ang malaking pagkakamali. Bilang pasasalamat sa mabait ngunit inutil na bayani, isinama ni Andy si Migs sa kanyang bahay para patuyuin ang damit, dahil malapit lang din naman ang tirahan nito. Laking gulat nila nang malamang magkaharap lang pala ang kanilang mga apartment sa iisang condominium building. Ang nakakatuwang pagkakataon ay nagdulot ng pagkamangha sa kanilang dalawa. Naalala ni Migs na pareho pa silang hindi naghahapunan. Mabilis siyang umuwi, nagluto ng mainit na pansit, at dinala ito kay Andy bilang pasasalamat sa pagsagip sa kanya mula sa Manila Bay. Noong una ay tatanggihan sana ni Andy dahil sa dami ng kakatwang nangyari sa araw na iyon, ngunit naisip niyang kailangan niya ng kasamang uminom para malunod ang kalungkutan. Kaya't inanyayahan niya si Migs sa loob. Napanganga si Migs nang makita ang lamesa ni Andy na puno ng pulutan at iba't ibang uri ng alak. Kalmadong ipinaliwanag ni Andy, kapag broken-hearted, kailangan ng positive energy. Mabilis niyang binuhusan ng kalahating basong San Miguel Pale Pilsen, dinagdagan ng isang shot ng Emperador Brandy, inalog, at inabot kay Migs ang kanyang sariling gawang cocktail. Ang bihasang pagkilos ni Andy ay nagpatulala kay Migs. Matapos ang ilang baso ng matapang na halo, naging mas komportable sila sa isa't isa. Ngunit nang magpakilala sila, muli silang nagulat. "Ako si Miguel Reyes, Migs na lang. At ako naman si Andrea Garcia, Andy for short." "Andrea Garcia, galing ka ba sa Santa Cruz Elementary School?" "Miguel Reyes, ikaw yung batang Romeo na sumakit ang tiyan at tumakbo sa gitna ng play noong grade 5. Lumalabas na magkaklase pala sila noon." Bumalik ang mga alaala, ang Romeo and Juliet play noon, si Migs bilang Romeo, si Andy bilang Juliet. Sa script, hahalikan dapat ni Romeo si Juliet sa huli. Ngunit sa kasukdulan ng eksena, biglang sumakit ang tiyan ni Migs at tumakbo sa CR para sumuka, iniwan si Andy na mag-isa sa entablado, naging katatawanan ng buong paaralan. Tinukso siya ng mga kaklase na dahil pangit daw siya kaya hindi siya mahalikan ni Romeo. Sa sobrang galit, gumanti si Andy sa pamamagitan ng paghila pababa ng pantalon ni Migs sa harap ng maraming tao sa school grounds. Mula noon, naging mortal silang magkaaway.
At dahil doon, nagkaroon si Migs ng trauma, hindi siya lumalabas ng bahay nang walang sinturon. Nang makita muli ang kaaway mula sa nakaraan, akmang maniningil si Migs, ngunit biglang humagulgol si Andy, ikinukwento ang pagiging dumped. Kumpara sa pagiging dumped, ano ba naman yung nangyari sa pantalon mo noon, sabi ni Andy habang umiiyak. Nakita ni Migs ang pag-iyak ni Andy, at bigla siyang nakaramdam ng awa. Sa tulak ng alak, hindi niya nakontrol ang sarili, lumapit siya, at binigyan si Andy ng isang hindi inaasahang halik. Ituring mo na lang na, bayad sa halik na utang ko sa'yo noon. Gulat pa rin si Andy sa halik ng bumulong si Migs. Tara, may gagawin tayong mas nakakabaliw pa rito. Kinabukasan, isang malakas na tunog ng telepono ang gumising kay Andy. Sa kabilang linya ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Isabel, Santos. Masaya ang boses, congrats sa muling pagpapakasal. Halos may bato ni Andy ang telepono sa galit. Sasabihin niya sana kay Isa ang tungkol sa pag-iwan sa kanya kagabi, ngunit napansin niya ang kanyang palasingsingan isang di pamilyar na singsing na diamante ang kumikinang doon. Kalat sa buong kwarto ang mapupulang damit panloob na nakakahiya. Pilit niyang inaalala ang malabong nangyari kagabi, at unti-unti niyang napagtanto, mukhang inalok siya ng kasal. Kasabay nito, ginaising din si Migs ng mga tawag ng pagbati mula sa mga kaibigan. Akala niya noong una ay nagbibiro lang sila, ngunit nang matanggap niya ang litratong ipinadala ng kanyang matalik na kaibigan litrato nila ni Andy na nakangiti sa Manila City Civil Registrar's Office natarante si Migs nang mapagtantong, nagpakasal na siya sa mortal niyang kaaway mula elementarya. Sa harap ng masaklap na katotohanan, parehong natakot at napanganga sina Andy at Migs. Kagigising lang ni Andy, ang una niyang nakita ay ang mga nagkalat na damit panloob sa sahig. Nang maalala niyang isinama niya ang kaaway niyang kapitbahay sa bahay para uminom kagabi, isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Kasabay nito, si Migs ang kapitbahay na, kinupkop, ni Andy ay natulala rin nang makita ang litrato nilang dalawa na masayang nag-aayos ng papeles sa kasal sa Manila City Hall. Nang mapagtantong, ikinasal, na siya sa isang taong ngayon lang niya nakita muli matapos ang maraming taon ng pagkamuhi, pareho silang napasigaw sa gulat. Pinilit nilang pagtagpi-tagpiin ang mga pira-pirasong alaala ng nakaraang gabi. Lumalabas na matapos silang malasing ng todo, nagpunta sila sa Civil Registrar's Office, umiiyak at nagmamakaawang ikasal agad. Nakita ng night shift na empleyado ang kanilang hindi normal na kalagayan, kaya humingi ito ng witness. Tinawagan agad ni Migs ang kanyang matalik na kaibigan, si Dr. Carlos Kaloy David. Sa ilalim ng pagsaksi ni Kaloy, na napilitan ding pumunta kahit inaantok pa, nagsagawa ng dramatikong proposal si Migs doon mismo sa opisina, at nagpumilit silang magparehistro noon din. Nang maalala ang lahat, pakiramdam ni na Andy at Migs ay gumuho ang mundo. Nagmamadaling tumakbo si Andy sa tapat para katukin ang pinto ni Migs, ngunit wala ito. Tatawagan niya sana, pero wala pala siyang numero ni Migs. Walang nagawa. Tumawag si Andy sa Civil Registrar's Office para magtanong kung paano ipapakancel ang kasal. Ang malamig na sagot, hindi qualified para sa cancellation, pwede lang mag-file ng annulment o divorce. Natigilan si Andy. Maya-maya, dumating si Migs. Pagkakita pa lang, nagsimula na silang magbangayan. Matapos ang mainit na pagtatalo, napansin ni Migs ang isang pares ng pambabaeng damit panloob na may print na baka na nakakalat sa sahig ng kanyang unit. Nanlaki ang mata niya, at nautal siyang nagtanong kay Andy, may nangyari ba sa atin kagabi? Matigas na sagot ni Andy, siguradong wala. Hindi ganyan ka-cheap ang taste ko. Ngunit lalong natakot si Migs sa sagot ni Andy, dahil ang imahe ng baka ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang kakaibang panaginip kagabi. Nangilabot sila pareho, at nagmamadaling tumakbo pabalik sa Civil Registrar's Office para humingi ng hustisya. Ang empleyado doon, na nakilala ang magulong mag-asawa mula kagabi, ay nagalit at pinagalitan sila, kayo itong nag-iskandalo para magpakasal, tapos ngayon gusto nyong ipakancel. Akala nyo ba laro lang ang kasal? Matapos mapag-alitan, nalaman nila ang katotohanan, hindi pala talaga sila nairehistro kagabi.
Ang empleyado, kasama si Kaloy, ay mahusay silang nakumbinsi na maghintay na lang hanggang mahimasmasan bago magdesisyon. Nang malaman na isa lang palang, kalokohan, sakal asinggan ang lahat, nakahinga ng maluwag sina Andy at Migs. Pagkatapos, nagpunta sila sa isang kalapit na coffee shop para mag-usap. Sa harap ng gulong nangyari, pareho silang nahihiya. Nagkasundo silang ituring na isang aksidente, sakal asinggan ang nangyari kagabi, at hindi na ito muling babanggitin. Pilit silang nagpaalam sa isa't isa. Nang umalis si Migs, tiningnan ni Andy ang coffee shop. Naalala niya, dito rin sila naghiwalay ng kanyang dating asawa. Ang mga pangako noon ay malayo ng alaala na lamang, at ang sakit ay naroon pa rin sa kanyang puso. Ngunit kailangang magpatuloy ang buhay. Sinubukan ni Andy na kalimutan ang lahat. Subalit mapaglaro ang tadhana, hindi nagtagal, sa isang sosyal na party, nagkasalubong sila ng kanyang ex-husband. Sa harap ng lalaking minsan niyang minahal, hindi pa rin mapigilan ang kaba sa dibdib ni Andy. Inayos niya ang kanyang damit, akmang lalapit para bumati. Ngunit sakto namang may lumapit na isang bata, maganda, at sexing babae na kumapit sa braso ng kanyang ex, natigilan si Andy, dali-daling tumalikod, at humanap ng paraan para makaalis agad. Nang makita ang kaligayahan ng kanyang ex, isang matinding hinanakit at galit ang bumalot kay Andy. Ikinwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, sina Isa, Bea Alonzo, at Sofia Romero, na para bang ginagamit ng babae ang kanyang malaking dibdib para mangasar. Dahil ang sabi ng ex niya noon, kaya sila naghiwalay ay dahil, hindi na ako masaya sa piling mo. Ngunit laging iniisip ni Andy na iniwan siya dahil hindi nakaakit-akit ang kanyang katawan. Gayunpaman, parang walang pakialam ang mga kaibigan niya. Si Isa ay 7 taon nang hiwalay sa asawa, araw-araw siyang kinukulit na makipag-divorce. Si Bea Alonzo naman ay nagrereklamong, 3,000 araw nang walang kalapit na lalaki, tuyot na raw ang kanyang labi. At si Sofia ay ikakasal na sa lalaking hindi niya mahal. Para sa kanila, masyadong maliit na bagay ang problema ni Andy. Kahit pinayuhan ng mga kaibigan na huwag maging sensitibo, hindi maalis sa isip ni Andy ang kanyang insecurity. Minsan pa nga, nang magpayo siya sa isang kliyente sa kanilang matchmaking agency na Second Chances Matchmaking, itinatag nila ni Bea, na naghahanap ng bata, maganda, at kurbadong babae. Nagalit si Andy at sinigawan ang kliyente, flat-chested ang magliligtas sa mundo. Ang malaking dibdib ay sayang lang sa resources. Galit na umalis ang kliyente. Nainis si Bea at pinaalalahanan si Andy na huwag hayaang maapektuhan ng personal na emosyon ang trabaho. Hindi mapigilan ang galit, sa payo ni Bea, kinausap ni Andy ang kanyang ex-husband, tinanong ng diretso ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit pareho pa rin ang sagot, hindi ako masaya. Hindi naniwala si Andy, pinilit niyang tanungin kung dahil ba sa ibang babae. Napabuntong hininga ang ex, kaya nga tayo hindi naging masaya kasi palagi tayong nagdududa sa isa't isa. Ang pag-uusap ay nauwi sa mainit na pagtatalo, sinira ang natitirang magandang alaala. Umuwi si Andy na mabigat ang kalooban. Sa lobby ng kondominium, narinig niya ang isang nakakakilabot na kwento, isang maganda at mayamang babae sa building nila ang biglang namatay dahil nabulunan ng lechon kawali. Naalala ni Andy na nakasalubong niya pa ito kaninang umaga sa hallway, ipinagmamalaki pa nito ang kanyang malaking puwet. Ang balita ay nagpatindig ng balahibo ni Andy at nanghina ang kanyang mga tuhod. Naisip niyang ito ang trahedya ng pagiging single. Para maiwasan ang katulad na kapalaran, nagdesisyon si Andy na iwasan na ang paborito niyang lechon kawali. Tumawag pa siya kay Isa, nagbili na tawagan siya palagi para siguraduhing buhay pa siya. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit ng gabing iyon, habang natutulog, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at nahulog mula sa kama. Bumabalot sa kanya ang takot sa kamatayan. Ginamit niya ang natitirang lakas para tumawag sa 119 na emergency hotline. Sa kasamaang palad, sa pagmamadali, nakalimutan ng mga emergency responder na bigyan siya ng panlabas na damit. Kaya si Andy, suot ang kanyang manipis at sexing silk na pantulog, ay dinala diretso sa Metro Manila Medical Center.
Lalong nakakahiya nang malaman niyang ang doktor na naka-duty sa ay si Kaloy David ang matalik na kaibigan ni Migs. Habang sinusuri ni Kaloy si Andy, at nakikita ang kanyang kulang sa tela, nakasuutan, hindi mapigilan ng gwapong doktor na mamula at mailang kung saan titingin. Matapos ang masusing pagsusuri, mahinahong sinabi ni Kaloy, benign positional vertigo lang yan, walang seryosong problema. Nakahinga ng maluwag si Andy. Nang mapansin ni Kaloy na tila nahihiya si Andy, maingat niyang hinubad ang kanyang puting doctor's coat at ipinatong ito sa balikat ni Andy. Sa kabaitan at kakisigan ni Kaloy, biglang tumibok ng malakas ang puso ni Andy. Pagkatapos, dinala si Andy sa waiting area para sa IV drip. Si Kaloy, na akala pa rin ay asawa ni Mig si Andy, ay tinawag pa siyang hipag nang may paglalamang. Ngunit si Andy ay nakatitig lang kay Kaloy nang may kakaibang tingin. Habang naiilang si Kaloy, biglang nagsalita si Andy, kung sasabihin kong gusto na kita, iisipin mo bang nababaliw ako? Ano? Gulat na tanong ni Kaloy. Sa isip ni Andy, mukhang kailangan ko ng mag-asawa ulit. Gusto kong mapang-asawa ang lalaking ito. Ang babaeng nakapantsulog na dinala sa sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng nakakahiyang sitwasyon, ay tinamaan ng pag-ibig sa doktor na gumagamot sa kanya. Walang pag-aalinlangan, buong tapang na nagtapat si Andy Garcia kay Dr. Carlos, Kaloy, David. Ngunit si Kaloy, na naniniwalang fiancé siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Migs Reyes, ay nanlaki ang mata sa gulat at tinanong kung ang pagkahilo ba niya ang nagdulot ng halusinasyon. Iginiit ni Andy na totoo ang kanyang nararamdaman. Nakita ang labis na pagkalito sa mukha ni Kaloy, akmang ipapaliwanag ni Andy ang kanilang mortal na magkaaway na relasyon ni Migs, hindi bilang mag-fiancé, nang biglang dumating ang kanyang kaibigang si Bea Alonzo na nagmamadali. Nang makita ni Andy na suot ang doctor's coat, inakala ni Bea na naglalaro ng role-playing ang kaibigan, kaya lumapit siya at pilit na hinawi ang coat para tingnan. Nang matuklasan na manipis na pantulog pala ang nasa loob, natigilan si Bea sa gulat, habang si Kaloy naman ay hiyang-hiya. Nagkataong may bagong emergency case na dumating, kaya mabilis na nagpaalam si Kaloy, iniwan ang pagtatapat ni Andy na nakabitin sa hangin. Matapos ang IV drip, bago umalis, nahihiyang nagtanong si Andy sa nurse kung pwede niyang hiramin muna ang coat at ibabalik na lang mamaya. Alam ang sitwasyon ni Andy. Pumayag ang nurse. At dahil doon, ang kwento ng pasyenteng nakapantsulog na nagtapat sa doktor, ay mabilis na naging usap-usapan sa buong Metro Manila Medical Center. Pag-uwi, habang tinitingnan ang puting coat, na puno ng hiya at pagsisisi si Andy sa kanyang padalos-dalos na ginawa. Nag-alala siyang iisipin ni Kaloy na isa siyang kakatwa at agresibong babae. Samantala, nang mabalitaan mula kay Kaloy, nagmamadali ring pumunta si Migs sa ospital. Nang malaman niyang nakaalis na si Andy, naupo si Migs para kausapin si Kaloy. Dito nalaman ni Kaloy na sina Andy at Migs ay magkaibigan lang, o mas tamang sabihing, magkaaway, at ang pagsaksi sa kasal ay dahil lang sa kalasinggan. Nang maintindihan ng lahat, biglang nakaramdam ng interes at kaunting pagtingin si Kaloy kay Andy. Kinabukasan, maingat na nilaban at pinlansya ni Andy ang coat, nilagyan pa ng mamahaling pabango. Ngunit nang isasauli na niya, nag-alinlangan siya. Nagpasya siyang kausapin si Migs, balak na ipakiusap na ito ang magpaliwanag kay Kaloy. Laking gulat niya nang sabihin ni Migs, nasabi ko na kay Kaloy ang totoo. Tuwang-tuwa si Andy nang marinig ito. Kinabukasan, masayang dinala ni Andy ang coat para isauli kay Kaloy at muling nagtapat. Sa pagkakataong ito, diretsahan siyang tinanggihan ni Kaloy. Sinabi niyang ayaw niyang masangkot sa komplikadong love triangle. Iginiit ni Andy na normal na magkaibigan lang sila ni Migs at walang masasaktan. Ngunit malamig na sumagot si Kaloy, ayokong maapektuhan ang pagkakaibigan namin ni Migs dahil dito. At sa totoo lang, hindi ka sapat na espesyal para gawin ko yun. Ang prangkang pagtanggi ay nagdulot ng lungkot kay Andy, at malungkot siyang umalis. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit laking gulat niya nang makalipas ang ilang araw, si Kaloy naman ang lumapit kay Migs at nagtanong, may espesyal ka bang nararamdaman para kay Andy?
Kahit inamin ni Migs na medyo interesante si Andy, itinanggi pa rin niya ang romantikong damdamin. Nang makuha ang sagot na gusto niya, nagpunta si Kaloy sa Second Chances Matchmaking Agency. Pumasok siya sa opisina, inilapag ang kanyang sariling profile sa mesa ni Andy at sinabi, "Hello, gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo para makahanap ng angkop na partner." Tulala si Andy. Anong kababalaghan na naman ito? Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. "Ingat ka, baka madumihan mo ang papeles ko," nakangiting sabi ni Kaloy. Flashback, maraming taon na ang nakalilipas, si Andy ay miyembro ng Sinag Divas, isang potensyal na girl group sa Pilipinas. Ngunit sinira ng inggitan at awayan ang lahat. Sa isang mahalagang performance, sinadyang tapakan ni Katrina, Kat Diaz, isa pang miyembro, ang paa ni Andy sa entablado. Akala ni Kat ay magtitimpi si Andy, ngunit sinipa siya ni Andy ng diretso sa mukha. Nagpang-abot ang dalawa, nagsabunutan, at nagsuntukan sa harap ng libu-libong manunood. Ang iskandalo ay nagdulot ng pagkakabuwag ng grupo. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Andy sa normal na buhay, kasama ang kaibigang si Bea Alonzo, isa ring dating miyembro ng Sinag Divas, nagtayo ng matchmaking agency para tulungan ang iba na makahanap ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig, habang siya mismo ay patuloy na nakikipagbuno sa sariling mga sugat ng nakaraan. Ang negosyo sa Second Chances Matchmaking, nina Andy at Bea ay lumalago. Ngunit isang umaga, ang kanyang pinapangarap na doktor, si Kaloy David na kanyang pinagtapatan kamakailan ay biglang sumulpot sa kanilang opisina. Ang masaklap, hindi siya pumunta para sagutin ang damdamin ni Andy, kundi para humingi ng tulong sa paghahanap ng mapapangasawa muli. Natigilan si Andy, nanginginig ang kamay na may hawak na tasa ng tsaa, hindi mapigilan ang kaba. Habang pilit na nagtatanong ng impormasyon ayon sa proseso, halata sa mukha niya ang pagkadismaya at pagkalito. Napansin ito ni Kaloy, at marahil ay nakuha na niya ang sagot na hinahanap. Hindi na siya nag-abala pang mag-fill up ng membership form, magalang na tumayo at umalis, iniwan si Andy na gulong-gulo ang isip. Ang biglaang pagbisita ni Kaloy ay nagdulot ng pagkabalisa kay Andy. Pagkatapos ng trabaho, nagpa siya siyang hanapin si Kaloy para linawin ang lahat. Sinubukan niyang kumbinsihin itong magmiyembro, nag-alok pa ng mga espesyal na pribilehiyo. Ngunit diretsahang tumanggi si Kaloy. Lalong naguluhan si Andy, hanggang sa ngumiti si Kaloy at sinabing, "Hindi ako pumunta para maghanap ng iba, Andy. Pumunta ako para ipakilala ang sarili ko sa'yo." Pakiramdam ni Andy ay pinaglalaroan siya, nagsimulang umusbong ang kanyang galit. Ngunit nagpatuloy si Kaloy, tapat ang tinig, "Hindi ako pwedeng magmiyembro. Bawal sa patakaran ng kumpanya nyo ang makipag-date sa kliyente, hindi ba?" Nabingi si Andy. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sampailan mo nga ako para malaman ko kung totoo to," yutel niya. Tumawa si Kaloy, at marahang hinayla siya papalapit sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, opisyal na nagsimula ang kanilang relasyon. Bakit ako?" tanong ni Andy, hindi pa rin makapaniwala. Tapat na sumagot si Kaloy, may init sa kanyang mga mata, "Mula pa noong miyembro ka ng Sinag Divas, fan mo na ako." Ikinwento niya na kahit ang pinakasikat at pinapuring miyembro ng grupo ay ang masamang ugaling si Katrina, Kat Diaz, siya ay love at first sight kay Andy. Nang mabuwag ang grupo, matagal siyang nalungkot. Nang marinig ang pagtatapat ni Kaloy, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Andy ng pagmamalaki sa kanyang magulong nakaraan bilang isang idol. Hindi nagtagal, sumama si Andy sa kanyang mga kaibigan, Bea, Sofia, para sa isang regular na health check-up sa Metro Manila Medical Center. Pagkatapos ng check-up, niyaya ni Andy ang grupo na silipin si Kaloy mula sa malayo. Habang sila'y abala sa pagchichismisan, isang magandang high school student ang biglang sumingit. Diretsahan itong nagsabi, "Si Dr. Kaloy ay akin. Kapag nasa tamang edad na ako, pakakasalan ko siya agad." Sa harap ng batang, karibal, na nagbabanta sa kanyang bihirang pagkakataon para sa muling pag-aasawa, umakyat ang selos sa ulo ni Andy.
ginamit niya ang kanyang pangmatandang boses para pangaralan ang bata. Ngunit hindi natakot ang estudyante, bagkus ay ipinagmalaki pa ang kanyang umuusbong na dibdib, at tinawanan si Andy na matanda na pero katawang pang-estudyante pa rin. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Andy, nagngit-ngit siya sa galit. Sa kabutihang palad, nagdala ng magandang balita ang resulta ng check-up. Matapos ikumpara, sinabi ng doktor na ang matris ni Andy, 34 na taong gulang, ay kasing healthy ng sa isang 29 anyos. Tuwang-tuwa si Andy, agad niyang pinuntahan si Kaloy at masayang ibinalita, pwede pa akong magkaanak. Medyo nagulat si Kaloy sa pagiging prangka ni Andy, ngunit natuwa rin siya sa katapatan nito. Samantala, simula nang malaman ni Migs Reyes na mag-on na sina Andy at Kaloy, palagi siyang irritable at hindi mapakali. Lubos siyang nagsisisi na sinabi niya kay Kaloy na wala siyang nararamdaman para kay Andy. Habang nakikita niyang lalong gumaganda at sumasaya si Andy sa piling ni Kaloy, lalong kumikirot ang puso ni Migs. Minsan pa nga, nalasing siya ng husto at nakatulog sa tapat ng pinto ng unit ni Andy. Pag-uwi ni Andy, nakita niya ang eksena at binalak na tulungan si Migs papasok. Ngunit nawalan siya ng balanse at napaupo sa kandanggan nito. Nagkatitigan sila, tila may kuryenteng damaloy. Si Migs, kahit lasing, ay tumingin kay Andy ng may malalim na damdamin, at dahan-daang yumuko. Naging mainit ang paligid. Buti na lang, bago pa may mangyari, tuluyan nang nakatulog si Migs. Nakahinga ng maluwag si Andy, ngunit hindi maiwasang mailang sa sitwasyon. Sakto namang lumabas ang isang bata ang anak ni Migs. Nang makita ang posisyon ng kanyang ama at ng kapitbahay, inosente siyang nagtanong, "Ate, pag po ba magkatabi ang lalaki at babae, magkakababy na?" Mabilis na ipinaliwanag ni Andy na imposible iyon kung sa labas lang ng pinto nakaupo, huwag daw siyang mag-alala. Pagkatapos, nagtulungan silang ipasok si Migs sa kwarto. Bago umalis si Andy, pinigilan siya ng bata para painumin ng tubig. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Andy na mag-isang pinalaki ni Migs ang anak sa loob ng maraming taon, at hindi na ito nakipag-date pa. Isang pakiramdam ng simpatsya ang umusbong sa puso niya. Kinabukasan, nang ikwento ng anak ang nangyari kagabi, hiyang-hiya si Migs. Paglabas niya ng pinto, nakasalubong niya si Andy. Sinubukan ni Migs na magkunwaring walang maalala, ngunit biglang tinanong ni Andy, "Malungkot ka ba?" "Ano?" Natigilan si Migs, at mabilis na nag-iba ng usapan. Nakita ito ni Andy, kaya't iniabot niya ang kanyang business card, "Kung malungkot ka, punta ka sa opisina ko. Hahanapan kita ng magaling na partner." Hawak ang card, gusto nang magpalamon sa lupa ni Migs sa sobrang hiya. Hindi nagtagal, ginanap ang kasal ng kaibigan nilang si Sofia Romero. Habang pinapanood ang masayang mag-asawa sa altar, hindi mapigilan ni Andy ang humanga. Ngunit katatapos lang ng kanilang panunumpa, isang grupo ng mga babae mula sa iba't ibang bansa at lahi ang biglang lumitaw. Lahat sila ay mga dating kasintahan ng bagong groom. Halos kumpleto na ang mga lahi sa mundo. Nagwala sa galit si Sofia. Bulat na napanganga sina Andy at ang mga kaibigan. Kahit paano, tinapos ni Sofia ang seremonya. Ngunit pagkatapos noon, sa hotel, isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ng bagong kasal. Dahil sa makulay ding nakaraan ni Sofia, hindi na nagulat sina Andy at ang barkada. Pagkatapos ng kasal, pinuntahan ni Andy ang restaurant kung saan chef ang kanyang ex-boyfriend, na nang-iwan sa kanya para kay Kat Diaz, para makipag-usap. Hinayla siya ng ex sa isang tabi at galit na nagtanong, "Gusto mo bang sirain ang kinabukasan ko?" At pinaalis siya. Nagalit si Andy, hinubad ang kanyang high heels at ibinato ito sa ulo ng lalaki. Nagkataon namang nandoon din si Migs, marahil dahil sa trabaho o nagkataon lang. Nakita niyang lumalala ang sitwasyon at baka mapansin ng iba, mabilis niyang hinayla si Andy at sinenyasan ang ex na umalis na. Paliwanag, ang insidente ng pagbato ng cake sa ex nang mag-propose ito kay Kat Diaz ay nakuhanan ng litrato ni Migs, noong reporter pa siya, ngunit itinago niya ito para protektahan si Andy. Ngayon, marahil ay natakot siyang mahukay ang nakaraan o magdulot pa ng gulo kaya siya nakialam.
Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinikap ni Andy na kalimutan ang masamang ex at ituon ang pansin sa matamis ngunit mapaghamong relasyon nila ni Kaloy. Gayunpaman, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Kahit matagal na silang mag-on, hindi pa lumalagpas sa paghawak ng kamay ang kanilang pisikal na ugnayan. Nakikipag-date si Andy sa gwapong doktor, ngunit ang kanilang mga lakad ay paikot-ikot lang sa panunood ng sine at pagkain sa labas. Naghintay siya ng matagal, ngunit kahit isang tunay na halik ay wala. Desididong gumawa ng hakbang, inanyayahan ni Andy si Kaloy sa kanyang unit. Maingat niyang inayos ang bahay, nagsindi ng mga kandila para sa romantikong ambience, at nagsuot ng sexing pantulog. Nang handa na ang lahat, nakarinig siya ng katok. Kinakabahang binuksan niya ang pinto. Ngunit ang nasa labas ay hindi si Kaloy, kundi si Migs. Pumunta raw ito para pag-usapan ang kanilang elementary reunion. Nang makita ang romantikong ayos ng bahay, naintindihan ni Migs na naghahanda si Andy para sa date nila ni Kaloy. Nagsimula siyang mang-asar at manukso. Nawalan ng gana si Andy at pinaalis si Migs. Kitang-kita ang selos sa mga mata ni Migs. Sakto namang dumating si Kaloy. Mabilis na lumabas si Migs para batiin si Kaloy ng sobrang sigla, pilit na pinapahaba ang usapan. Medyo nainis si Kaloy, sinabing si Andy ang sadya niya at sa ibang araw na lang sila mag-usap. Ngunit nagpumilit pa rin si Migs. Sa huli, diretsong pumasok si Kaloy sa unit ni Andy. Sa romantikong kapaligiran, masaya silang nag-usap at nanood ng isang love story. Nang tumitindi na ang emosyon, naghanda silang magbigay ng isang mapusok na halik. Ngunit sakto namang sunod-sunod na text message ang dumating sa cellphone ni Kaloy mula kay Migs. Nainis si Kaloy dahil nasira ang magandang sandali, kaya pinatay niya ang kanyang phone. Muli nilang itinuloy ang naudlot na halik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang alagang aso naman ni Andy ang lumapit at hinayla ang pantalon ni Kaloy. Nagalit si Andy, marahang itinulak ang aso palayo. Sinubukan nila sa ikatlong pagkakataon. Ngunit isang malakas at tuloy-tuloy na doorbell ang umalingaw-ngaw. Pareho silang nawalan ng masabi. Balak sana nilang huwag pansinin, ngunit lalong lumakas ang tunog ng doorbell. Walang nagawa, binuksan ni Andy ang pinto. Nasa labas si Migs, hinihingal, may dalang isang plato ng lechon manok, at nakangiti ng malapad. Nanggigil si Andy sa galit ngunit pinapasok pa rin si Migs. Umupo si Migs at nagsimulang ihanda ang espesyal na cocktail na ginawa ni Andy para sa kanya noon. Ang romantikong gabi ay tuluyang nasira dahil sa panggugulo ni Migs. Mula noon, ang relasyon ni Andy at Kaloy ay nanatiling hindi umuusad, walang nangyayari maliban sa paghawak ng kamay. Sa kabaligtaran, ang kaibigan niyang si Bea Alonzo at ang bago nitong boyfriend na wala pang isang linggong magkakilala ay halos hindi na mapaghiwalay. Lalong nainggit at nalungkot si Andy. Tinukso pa siya ni Bea, sinabing baka nawala na ang kanyang appeal, o baka naman si Kaloy ang walang interes sa ganyang bagay. Lalong nabahala si Andy. Habang gulong-gulo ang isip niya, muling nagpakita ang batang karibal niya noon. Balak sanang hindi pansinin ni Andy, ngunit may ibinunyag itong nakakagulat na balita. Ang dating asawa ni Kaloy ay isa ring OB-GYN na nagtatrabaho sa parehong ospital, ang Metro Manila Medical Center. Nang marinig ito ni Andy, bigla siyang nabuhayan ng loob. Para malaman ang tungkol kay Kaloy, sinimulan niya ang isang kampanyang pagpapanggap na may sakit. Araw-araw siyang nagpapa-check up sa OB-GYN para makausap ang dating asawa ni Kaloy. Matapos ang ilang beses, nahalata ng ex-wife ang motibo ni Andy. Para matigil na ang pangungulit, diretsahan niyang sinabi kay Andy ang dahilan ng kanilang hiwalayan, masyadong passive si Kaloy sa lahat ng bagay, kasama na ang relasyon at ang kama. Nang malaman na si Kaloy ay isang tipikal na passive na bida, nagpasya si Andy na siya na naman ang gagawa ng hakbang. Nag-aral pa siya ng ilang simpleng magic tricks online para makagawa ng sorpresa. Ngunit sa kasamaang palad, sa araw ng kanilang date, biglang nagkaroon ng emergency si Kaloy at hindi makakarating. Nakita ni Migs si Andy na nagpa-practice ng magic. Nag-alok si Migs na sa kanya muna mag-practice si Andy. Pumayag si Andy at sinimulan ang magic trick gamit ang apoy. Hindi pwede yan, babala ni Migs.
Bakit hindi? Hindi nga pwede. Ano ba yon? Dali, dali. Nasusunog. Nasusunog, sigaw ni Migs. Sabi ko na kasing hindi pwede eh. Dahil sa kagustuhang sorpresahin ang boyfriend, sa kapitbahay nag-practice ng magic trick si Andy. Ngunit dahil sa kawalan ng ingat, nasunog ang kanyang buhok. Napasigaw si Andy sa takot. Mabilis na dinampot ni Migs ang baso ng tubig at ibinuhos, ngunit walang epekto. Kinuha niya ang malaking pitsyel ng tubig at ibinuhos ito ng diretso sa ulo ni Andy. Namatay ang apoy, ngunit basang-basa si Andy. Inihatid ni Migs si Andy pauwi. Sa malamig na parking lot, nakita niyang nanginginig sa ginaw si Andy, kaya hinubad ni Migs ang kanyang jacket at ipinatong ito sa kanya. Marahan pa niyang hinimas ang mga braso ni Andy para painitin ito. Ngunit ang hindi nila alam, ang buong eksenang ito ay nasaksihan ni Kaloy na kara-rating lang. Biglang sumiklab ang kanyang selos. Kahit masayang binati siya ni Andy, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Kaloy. Lumapit siya, personal na tinanggal ang jacket ni Migs mula kay Andy, pinalitan ito ng sarili niyang jacket, at hinayla si Andy palayo, hindi man lang pinansin si Migs. Ang tensyonadong eksena ay nag-iwan kay Migs na tulala at hiyang-hiya. Pagdating sa unit ni Andy, hindi pa rin mapakali si Kaloy tungkol sa nakita. Nakita niya ang paper bag sa mesa, naglalaman ng magic props, at malamig na nagtanong kung ano iyon. Nahihiya si Andy, nagsinungaling na wala lang. Ngunit nagpatuloy si Kaloy sa pagtatanong kung bakit sila magkasama ni Migs, puno ng pagdududa ang boses. Labis na nadismaya si Andy. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganito ang itsura ko? Basang-basa, tanong niya, nanginginig ang boses. Noon lang napagtanto ni Kaloy na sa sobrang selos ay nakalimutan niyang magtanong at mag-alala para kay Andy. Nagmadali siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Ngunit huli na ang lahat para kay Andy. Sinabi niyang gusto na niyang maligo at matulog, at pauwiin na si Kaloy. Narinig ito ni Kaloy, hindi na umimik pa, tahimik na kinuha ang jacket at umalis. Ang kawalan ng pakialam ni Kaloy ay lalong nagpasakit sa damdamin ni Andy, pakiramdam niya ay hindi siya mahalaga dito. Sa kabaligtaran, makalipas ang ilang sandali, si Migs naman ang kusang nagdala ng gamot para sa sipon, at maalagang nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ang pagkakaibang ito ay lalong nagpatindi sa pagdududa ni Andy sa tunay na nararamdaman ni Kaloy. Ngunit kinabukasan, sinisi ni Andy ang sarili sa pagiging masyadong sensitibo. Binalak niyang tawagan si Kaloy para makipag-ayos, ngunit naisip niyang hindi dapat siya masyadong naghahabol. Itinigil niya ang balak, ngunit patuloy siyang umasa na tatawag si Kaloy. Lumipas ang buong araw, nanatiling tahimik ang kanyang telepono. Pagsapit ng gabi, muli siyang naupong mag-isa, umiinom ng kanyang espesyal na cocktail, habang umiiyak na tumatawag kay Bea Alonzo. Muling pinayuhan siya ni Bea na hindi dapat babae ang unang nagtatapat, dahil mawawalan ng halaga ang babae sa mata ng lalaki. Sa pakikinig sa analysis ni Bea, lalong nawalan ng pag-asa si Andy. Ang hindi alam ni Andy, ng araw na iyon, kinausap ng dating asawa si Kaloy, ikinuwento ang pagpunta ni Andy para magtanong tungkol sa kanilang nakaraan. Hindi ito ikinatuwa ni Kaloy. Pagkatapos noon, sinubukan niyang tawagan si Andy. Nang matapos ang kanilang madamdaming pag-uusap ni Bea, saka lang napansin ni Andy ang maraming missed calls mula kay Kaloy. Isang pagsisisi ang dumaan sa kanyang isip. Sakto namang tumawag muli si Kaloy. Nagmamadaling tumakbo si Andy patungo sa kanilang tagpuan. Pagkaupo niya, kumuha si Kaloy ng isang pares ng earmuffs, isinuot ito sa kanya at sinabing, huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba. Pagkatapos, inilabas niya ang mga lumang litrato na itinago niya sa loob ng maraming taon mga memorabilia noong si Andy ay miyembro pa ng Sinag Dives. Nang makita ito, labis na naantig si Andy. Sinamantala ni Kaloy ang pagkakataon, malambing na sinabi, sa relasyong ito, kahit ikaw ang unang nagtapat, 13 taon na kitang gusto. Siguradong hindi mas kaunti ang pagmamahal ko para sa'yo. Nang marinig ang tapat na pagtatapat at katiyakan mula kay Kaloy, nawala ang mga alinlangan sa puso ni Andy. Para ipagdiwang ang magandang sandali, nagtitigan sila ng may pagmamahal,
naghahanda para sa isang mapusok na halik na matagal na nilang hinihintay. Ngunit sakto sa sandaling maglalapat na ang kanilang mga labi, biglang naalala ni Andy, kumain pala siya ng pusit kanina. Ang magkasintahang nasa kasukdulan ng pag-iibigan ay handa nang ibigay ang kanilang unang mapusok na halik. Biglang naalala ng babae na kumain siya ng pusit na may pagkaamoy. Mabilis siyang nagpreno at ginawang halik sa pisngi na lang. Nagtaka ang lalaki, inakalang may nagawa siyang mali, at nabahala. Hiyang-hiya rin si Andy. Pag-uwi, dumiretso siya sa banyo, nagmadaling magsipilyo ng todo, habang sinisisi ang sarili sa pinalampas na unang pagkakataon para sa intimacy matapos ang ilang buwan ng paghihintay. Mabilis na lumipas ang panahon, at dumating ang isa pang araw ng kanilang date. Sa pagkakataong ito, habang nagbabayad, aksidenteng nakita ni Andy ang credit card statement ni Kaloy na may malaking halaga. Hindi na naglihim si Kaloy, umamin siyang marami siyang utang. Sa labas, sinabi ni Andy na hindi mahalaga ang pera, ngunit sa loob-loob niya, nag-aalala siya ng husto. Kaya kinabukasan sa trabaho, paikot-ikot lang sa isip niya ang mga utang ni Kaloy. Hindi siya mapakali. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na malalampasan ng pag-ibig ang lahat. Sakto namang nag-text si Kaloy, magtrabaho ka lang ng mabuti at kumita ng pera ha. Mas kaakit-akit ang babaeng kumikita ng sarili niyang pera. Ang text na iyon, imbes na makatulong, ay parang nagdagdag pa ng langis sa apoy, nagparamdam kay Andy na may mali. Halos himatayin si Andy sa takot nang mabasa ang nakaka-encourage na text ni Kaloy. Ang hindi niya alam, nagbibiro lang naman ang doktor sa medyo alang-alang paraan. Habang si Andy ay gulong-gulo sa pag-iisip tungkol sa pag-ibig at pera, si Mateo, ang listo at bibong anak ni Migs, ay biglang sumulpot sa opisina ng Second Chances Matchmaking. Nagulat si Andy, tinanong niya ang bata kung bakit ito naparito. Magalang na inilabas ni Mateo ang kanyang maliit na alkansya, laman ang naipon niyang baon mula kay Migs, at taimtim na nakiusap kay Andy na tulungan siyang ihanap ng bagong asawa ang kanyang ama. Naantig si Andy sa pagmamahal ng bata sa ama, sinabi niyang tutulungan niya ito ng libre. Ngunit mariing tumanggi si Mateo, ayaw niyang tumanggap ng tulong ng walang bayad. Sa huli, tinanggap na lang ni Andy ang maliit na halaga mula sa alkansya. Nang gabing iyon, ibinalita ni Mateo kay Migs na may volunteer activity sa isang mahirap na komunidad sa Lunes, at umaasa siyang makakasama ang ama. Masayang pumayag agad si Migs. Ngunit kinaumagahan, nag-text si Clarice ang katrabaho niya sa Metro News Network, na may sikat na aktres na namataan sa isang kilalang bridal shop, kailangang puntahan agad ni Migs para sa exclusive news. Dahil sa trabaho, napilitang hindi tuparin ni Migs ang pangako sa anak. Malungkot si Mateo nang dumating si Andy. Naglapag siya ng mga litrato ng magagandang babae sa mesa, pinapipili si Mateo ng madrasta. Ngunit tiningnan lang ni Mateo ang mga litrato at umiling, walang nagustuhan. Ipinaliwanag niyang gusto niya ng madrasta na pure o natural, walang retoke, at dapat ay mabait. Napabuntong hininga si Andy, sinabing mahirap ang standard na iyon sa Maynila. Huwag daw masyadong malayo sa realidad. Binabaan ni Mateo ang standard, okay lang daw kung may konting ayos sa mata at ilong, pero bawal na bawal ang nagpabawas ng panga o nagpalagay ng kung ano-ano sa mukha. Nahirapan si Andy sa mga request, ngunit nangako pa ring susubok ang maghanap. Pagkatapos, sinabi ni Mateo na gusto pa rin niyang pumunta sa volunteer activity. Nang malaman ni Andy na mag-isa lang ang bata, nag-alok siyang samahan ito. Magkasama silang pumunta sa venue. Doon, maraming matatandang lalaki ang agad nakakilala kay Andy Garcia, dating miyembro ng Sinag Divas. Tinitingnan siya ng may paghanga, na nagbigay ng malaking pagmamalaki kay Andy. Subalit, ang kanyang kasikatan ay nagdulot ng inggit sa class advisor ni Mateo. Habang nagbubuhat ng mga relief goods, palaging sinasadya ng guro na pahirapan si Andy. Sa kabilang banda, pagdating sa bridal shop, nalaman ni Migs na nagkamali lang ng impormasyon si Clarice. Dumalo lang pala sa kasal ng kaibigan ang aktres. Nagalit si Migs, sinermonan si Clarice sa telepono, at nagmamadaling pumunta sa volunteer activity venue.
Nang makita niyang naroon din si Andy at masigasig na tumutulong, labis siyang naantig. Sa buong activity, palihim niyang tinutulungan si Andy. Inaalis ang mabibigat na kahon sa daraanan nito, inaabutan ng tubig kapag mukhang pagod na. Nang matapos ang activity, napansin ni Migs na may gasgas at bahagyang maga ang bukong-bukong ni Andy. Halata ang pag-aalala sa mukha niya. Pagdating sa parking lot, pinilit ni Migs na buhatin si Andy pauwi. Mariing tumanggi si Andy dahil sa hiya. Dahil dito, gumamit ng puwersahan, si Migs, bigla niyang binuhat si Andy na parang prinsesa, bridal style. Ngunit ang hindi nila inaasahan, ang eksenang ito na puno ng pag-aalala at medyo astig, ay muling nasaksihan ni Kaloy na kada rating lang sa parking lot para sunduin si Andy. Nang makita ang kasintahan na buhat-buhat ng kanyang matalik na kaibigan, pakiramdam ni Kaloy ay para siyang pinagtaksilan. Umakyat ang galit sa kanyang ulo. Flashback sa nakaraan ni Migs, ang lalaking ito, si Migs, ay dating isang gwapong college student na may magandang kinabukasan. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay niya nang kailanganin niyang mag-aral habang nag-aalaga ng anak. Habang ang mga kaedad niya ay nag-e-enjoy sa kabataan, siya ay abala sa pagpapalit ng diaper at pagtitimpla ng gatas. Ang lahat ng trahedyang ito ay nag-ugat sa kanyang sobrang kakisigan. Pagpasok pa lang sa kolehiyo, marami ng babaeng na humaling sa kanya, kabilang na ang kanyang maganda ngunit mahinang kasintahan. Ang maalab na pag-iibigan ay mabilis na nagbunga ng hindi inaasahan. Ngunit dumating ang trahedya, namatay ang kasintahan pagkatapos manganak ng kulang sa buwan dahil sa mahinang pangangatawan. Ang kapatid na lalaki ng babae, na may impluwensya, ay isinisi ang lahat kay Migs, tinawag siyang basura. Sinabing kung hindi nakipagrelasyon ang kapatid niya sa tulad niya, hindi ito mamamatay ng maaga. Binalaan niya si Migs na huwag nang lumapit pa sa kahit sinong babae dahil nagdadala lang daw siya ng kamalasan at kamatayan. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay ni Migs. Nawalan siya ng gana, nawalan ng lakas ng loob na mabuhay. Si Kaloy David, ang kanyang matalik na kaibigan, ang nakasaksi sa lahat. Walang sawang pinalakas ni Kaloy ang loob ni Migs, sinabing kahit ayaw na nitong mabuhay para sa sarili, kailangan niyang isipin ang anak na nangangailangan sa kanya. Ang mga salita ni Kaloy ang muling nagpaalab sa pag-asa sa puso ni Migs. Ngunit ang hindi alam ni Migs, si Kaloy ang mabuting kaibigan na pinagkakatiwalaan niya ay lihim ding minahal ng malalim ang yumaong kasintahan ni Migs. Ngunit dahil sa pagkakaibigan, dahil sa kagustuhang maging masaya ang dalawa, pinili ni Kaloy na manahimik at ibaon ang kanyang nararamdaman. Dahil may pag-ibig na nangangahulugang pagpaparaya. Makalipas ang maraming taon, mapaglaro ang tadhana at muli silang nagmahal ng iisang babae si Andy Garcia. Katapusan ng flashback, nang makita si Andy na buhat ni Migs, ang galit at pakiramdam ng pagkakanulo, kahit sa isip lang, ay halos magtulak kay Kaloy na mawalan ng kontrol. Naisip pa niyang sugurin si Migs at makipag-away doon din. Ngunit sa huli, nilunok niya ang galit, pinilit na kumalma. Si Migs naman ay walang kamalay-malay na binuhat si Andy hanggang sa tapat ng unit nito, maingat na ibinaba sa sofa. Kumuha siya ng palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya, balak na imasahe ang nasaktang bukong-bukong ni Andy. Akmang tatanggi si Andy, ngunit mapilit si Migs. Walang nagawa si Andy kundi ipaubaya ang kanyang paa. Habang pinagmamasdan ang pagiging maalaga at banayad ni Migs, at naiisip ang mga pinagdaanan nito bilang single dad, hindi napigilan ni Andy na haplasin ang ulo nito ng may paglalamang. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay tuluyang sumire sa natitirang depensa ni Migs. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pinilit pa rin niyang kontrolin ang sarili. Marahang inalis ang kamay ni Andy mula sa kanyang ulo, at sinabi ng medyo paos, huwag mong gawin yan. Baka hindi ko mapigil ang hawakan ka at hindi na kita pakawalan. Ang mga salita ni Migs ay nagpakilig sa puso ni Andy. Ngunit alam din niyang hindi tama. Sakto namang lumabas si Mateo mula sa kwarto. Nagmadaling tumayo si Andy, nagpaalam at umalis. Samantala, sa parking lot, pilit pa ring tinatawagan ni Kaloy si Andy ngunit hindi ito sumasagot, marahil lowbat o naiwan ang phone.
Ang katahimikan ay lalong nagpatindi sa kanyang pag-aalala at galit. Binalak niyang umakyat para harapin ang dalawa, ngunit sa huling sandali ay nag-atubili siya. Natakot siyang lalo lang lumala ang sitwasyon kung padalos-dalos siya. Sa huli, umalis na lang siya sakay ng kotse, mabigat ang kalooban. Sa kabilang dako, sa Metro News Network, aksidenteng nakita ni Clarice ang mga litrato ni Andy, tungkol sa pagbato ng cake at sapatos, sa computer ni Migs na hindi nito kailanman inilabas. Noon niya napagtanto na sadyang itinago ni Migs ang iskandalo para kay Andy. Nang makita niyang handang isakripisyo ni Migs ang kanyang reputasyon bilang reporter para protektahan si Andy, naintindihan agad ni Clarice, mahal ni Migs si Andy. Dahil sa hindi nasukli ang pag-ibig at matinding selos, nagbalak si Clarice na maghiganti, ilalabas niya ang mga negatibong balitang ito para sirain ang pangalan ni Andy. Nang malaman ni Migs ang plano ni Clarice, agad niya itong kinumpronta at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Ginamit ni Migs ang lahat ng paraan para pigilan ito. Sa huli, hindi itinuloy ni Clarice ang paglalabas ng balita, ngunit ang insidenteng ito ay nagpatibay sa damdamin ni Migs. Nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Walang pag-aalinlangan, pumunta siya sa ospital para kausapin si Kaloy. Sa harap ng matalik na kaibigan, diretsahan niyang sinabi, "Kaloy, pare, pasensya na, pero hindi ko na kaya. Mahal ko si Andy." Ipinahayag niyang nais niyang makipagkumpetensya ng patas kay Kaloy. Ngunit si Kaloy, kahit nagulat, ay pinanatili ang kalmadong anyo, sumagot gamit ang medyo pilosopikal na pangangatwiran, "Migs, alam mo ba ang mangyayari? Mag-aaway lang tayo. Masasaktan si Andy. Masisira ang pagkakaibigan natin. At higit sa lahat, makakasira ito sa mapayapang lipunan." Nang marinig ang mga prinsipyong medyo gasgas ngunit may bigat mula kay Kaloy, pansamantalang natinag si Migs, nakaramdam ng pagkakasala. Pansamantala niyang isinantabi ang balak na makipag-agawan. Nagkataon namang narinig ng dating asawa ni Kaloy, si Dr. Lena, ang kanilang usapan. Pagkaalis ni Kaloy, lumapit siya kay Migs at marahang nagpayo, "Migs, kung mahal mo talaga siya, ipaglaban mo. Para malaman kung sino talaga ang mas mahalaga sa puso niya." Ang mga salita ni Dr. Lena ay muling nagpasiklab sa determinasyon ni Migs. Pumunta siya sa opisina ng Second Chances Matchmaking. Matapos ang matinding pag-iisip sa labas ng pinto, nagpasya siyang pumasok. Habang naghihintay, narinig niya ang isang babaeng katabi na malakas na nagrereklamo tungkol sa mga biyudong may anak. Sinasabing sila ay pabigat sa mga babaeng naghahanap ng pangalawang asawa, at walang babaeng gustong maging madrasta. Nang marinig iyon, muling umatras si Migs. Natakot siyang maging pabigat kay Andy, natakot na saktan silang dalawa ni Kaloy. Ayaw niyang gumawa ng gulo, kaya tahimik siyang tumayo at mabilis na umalis nang hindi nakikipagkita kay Andy. Hindi nagtagal, naikwento ng staff kay Andy na dumating si Migs ngunit umalis din agad. Nagtaka siya. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya si Migs sa bahay nito, tinanong kung bakit ito pumunta at umalis din. Nagsinungaling si Migs na may bigla ang emergency sa opisina. Naalala ni Andy ang sandaling hinawakan ni Migs ang kamay niya, kaya tinanong niya kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon. Nataranta si Migs, mabilis na nagpaliwanag na matagal nang walang babaeng humawak sa ulo niya kaya medyo na-excite lang siya, huwag na lang daw pansinin ni Andy. Hindi malaman ni Andy kung ano ang sasabihin. Sa gitna ng awkward na katahimikan, ibinalik ni Andy ang alkansya kay Migs, ikinwento ang pagpunta ni Mateo sa opisina. Taos-puso niyang pinayuhan si Migs na huwag sumuko sa paghahanap ng sariling kaligayahan, dahil kapag masaya siya, magiging masaya rin ang mga taong nasa paligid niya, lalo na si Mateo. Iyon din ang inaalala ng anak mo, dagdag ni Andy. Naging komplikado ang nararamdaman ni Migs nang marinig ito. Nang gabing iyon, pag-uwi, habang pinagmamasdan si Mateo na mahimbing na natutulog at hawak ang alkansya, tumulo ang mga luha sa pisngi ni Migs. Ayaw niyang biguin ang pag-asa ng kanyang anak. Kinabukasan, muling nagpunta si Migs kay Andy, formal nang humihingi ng tulong para makahanap ng angkop na kapareha. Sa kabilang banda, simula nang magdeklara si Migs na makikipagkompetensya siya, lalong hindi naging mapakali si Kaloy.
Ang pinakainakainis niya ay sa tuwing magde-date sila ni Andy, mas dumadalas ang pagbanggit nito kay Migs, kaugnay ng paghahanap ng partner para dito. Ayaw nang marinig ni Kaloy ang pangalan ni Migs, kaya sa isang date, bigla niyang hinayla si Andy, ginamit ang isang malalim na halik para patigilin ito sa pagsasalita, at seryosong sinabi, "Andy, ako lang dapat ang iniisip mo. Huwag mo nang banggitin si Migs ulit." Dahil sa pagiging seryoso ni Kaloy, napilitang pumayag si Andy. Ngunit kinabukasan, habang kumakain sila, dahil kailangan sa trabaho, nabanggit na naman ni Andy si Migs para humingi ng karagdagang impormasyon para matulungan itong makahanap ng kadate. Sa pagkakataong ito, naging sobrang seryoso ang reaksyon ni Kaloy, halos pasigan niyang pinagbawalan si Andy na banggitin si Migs. Noon lang napagtanto ni Andy na ang romantikong halik kahapon ay para kontrolin at busalan siya. Nang maintindihan ang katotohanan, labis na nagalit si Andy. Nag-away sila ng malakas sa restaurant, at natapos ang kanilang pagkain ng may sama ng loob. Subalit, hindi inaasahan na ilang sandali lang matapos ang kanilang pag-aaway, habang balak ni Andy na kausapin ng maayos si Kaloy para makipag-ayos. Natanong niya si Kaloy na nakatayo ng malapit sa dati nitong asawa, si Dr. Lena, at marahang hinihipan ang buhok nito, marahil ay may alikabok. Kumirat ang puso ni Andy, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang babaeng kagagaling lang sa pakikipag-away sa kasintahan, habang balak makipag-ayos, ay natanong ang kasintahan na may intimong ginagawa sa dating asawa nito hinihipan ang alikabok sa buhok. Pagkatapos noon, narinig pa niyang nagtatapat si Dr. Lena kay Kaloy, umaasang maaari silang magsimula muli. Nang makita ang eksena, sumiklab ang selos ni Andy. Mabilis ding napansin ni Kaloy si Andy na nakatingin. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, natigilan silang tatlo. Sumugod si Andy at kinumpronta si Kaloy kung bakit ito nakikipaglapit sa ex-wife. Nagpaliwanag si Kaloy na tinutulungan lang niyang hipan ang alikabok sa mata o buhok ni Dr. Lena, wala talaga itong ibig sabihin. Saka, dapat lang namang tumulong sa kapwa, hindi dapat mag-overreact si Andy. Ngunit, iginiit ni Andy na kung sila na, dapat matuto si Kaloy na dumistansya. Kahit pa buong solar system ang pumasok sa mata niya, dapat lumayo ka, sigaw ni Andy. Nanindigan pa rin si Kaloy na masyadong sensitibo si Andy. Iginiit naman ni Andy na may namamagitan pa rin sa kanilang dalawa. Sa galit, binalikan ni Kaloy si Andy, "Sa tingin mo ba may patutunguhan pa tayo?" "Sa tingin ko kasi, hindi pa tayo umaabot sa ganoong level." Pagkatapos sabihin iyon, galit siyang umalis, iniwan si Andy na mag-isa, nasasaktan at galit na hindi mailabas. Habang papalayo si Kaloy, umasa si Andy na hihinto ito, babalikan siya para makipag-ayos. Ngunit sa huli, tuluyan itong umalis, iniwan siyang mag-isa sa kalungkutan. Pagkatapos, mag-isang nagpunta si Andy sa isang inuman sa tabi ng kalsada, karinderya o beer house, nagpapalasing, inaalala ang sunod-sunod na kabiguan sa pag-ibig sa loob ng maraming taon. Sa mga sandaling iyon, alak lang ang nakapagpapagaan sa kanyang kalooban. Kasabay nito, pagbalik ni Kaloy sa ospital, nilapitan siya ni Dr. Lena para makipag-usap. Sa pagkakataong ito, diretsahan ng sinermona ni Kaloy ang dating asawa, sinabihan itong dumistansya na sa kanya. Sa kabilang banda, sa tulong ni Andy, opisyal nang nagsimulang makipag-date si Migs. Dahil sa kanyang kakisigan at kabaitan, naging maganda ang takbo ng mga unang date. Ngunit isang beses, muling sumulpot si Clarice, sadyang ng gulo, nagsabi ng kasinungalingan na ikinagalit ng kadate ni Migs at umalis ito. Halatang inis na si Migs. Kinumpronta siya ni Clarice kung bakit mas pinipili pa niyang makipag-date sa mga second-hand kaysa pansinin siya. Walang nagawa si Migs kundi prangkahang aminin na wala siyang nararamdaman para dito. Kahit mahigit 10 taon na silang magkakilala, hindi siya kailanman nagkagusto dito. Hiniling niyang tigilan na siya nito. Nalungkot si Clarice, ngunit sa huli ay tinanggap din ang katotohanan. Nang gabing iyon, umuwi si Migs. Natagpuan niyang lasing na lasing si Andy, nakaupo sa sahig sa labas ng pinto ng unit niya. Akmang tutulungan niya itong pumasok, ngunit ayaw nitong sabihin ang password ng pinto,
bumubulong ng kung ano-ano, at biglang, sumuka sa damit niya. Napanganga si Migs sa gulat. Ang security guard ng building na nagpapatrolya ay nakita ang eksena at napasigaw, "Sus Mariosep!" Sa huli, sa ilalim ng pagbabantay ng guard, napilitang magsuot si Migs ng proteksyon, mask, gloves, para linisin ang kalat. Nagtanong ang guard kung anong gagawin niya sa pinagsukahan. Si Migs, sa pagkalito at pagbibiro, ay sumagot ng, "Iuuwi ko po, pangpulutan mamaya." Halos masuka ang guard nang marinig ito. Pagkatapos maglinis, pumasok si Migs sa kanyang unit. Natulala siya nang makitang nakapasok na pala si Andy. Marahil hindi nasara ng maayos ang pinto, at hubad na natutulog sa kanyang kama. Labis na natarante si Migs. Ngunit sa kanyang maraming taong karanasan bilang monghe, single dad, marahan niyang hinayla ang kumot at maingat na itinabon ito sa kanya. Kinabukasan, nagising si Andy sa tunog ng kanyang cellphone. Antok pa siyang sumagot. Nang makilala ang boses, si Kaloy pala, nasa labas at hinahanap siya. Ngunit noon lang niya napagtanto na nasa loob siya ng unit ni Migs, at ang mas malala, tanging ang manipis na pantulog lang mula kagabi ang suot niya. Sa harap ng nag-uudyok na katok ni Kaloy at ng alang-inang sitwasyon, nataranta ng husto si Andy, hindi alam ang gagawin. Ang babaeng ginaising ng tawag ng kasintahan, ngunit natuklasan na sa bahay pala ng kapitbahay siya natulog. At ang mas malala, nasa labas ng pinto ng kapitbahay ang kasintahan. Nang makitang malapit ng mabuko, mabilis na tinawagan ni Andy si Kaloy, gamit ang sarili niyang phone na nakita niya sa kwarto ni Migs, pilit na pinapakalma ang boses, "Kaloy, nag-away tayo kagabi di ba? Bakit ka nandito ngayon?" Malambing na sumagot si Kaloy, "Kaya nga ako nandito ngayon kasi nag-away tayo, para humingi ng tawad." Nang marinig ang sagot ni Kaloy na hindi matanggihan, halos gusto nang mamatay ni Andy. Nagmatigas siya, "Hindi kita basta-basta patatawarin. Bumalik ka bukas. Bumalik ka rin sa makalawa. Doon lang kita patatawarin." Nagtaka si Kaloy, ngunit pumayag na lang din na sundin ang sinabi ni Andy. Nang makaalis si Kaloy, saka lang tiningnan ni Andy ang sarili sa salamin, napagtantong pantulog lang ang suot niya. Napasigaw siya ng malakas. Nagising si Migs sa sigaw. Nang tumakbo si Migs papunta sa sala, naghahanda nang umalis si Andy, nahanap na ang damit. Pagkakita kay Migs, mabilis siyang nagtanong kung bakit siya nasa bahay nito. Ikinwento ni Migs ang nangyari kagabi, ang pagsusuka niya sa labas. Ngunit binalikan siya ni Andy ng tanong, "Okay na yung dinala mo ko sa loob, pero bakit mo pa ko hinuberan?" Ang tanong na ito ang nagpainit sa ulo ni Migs. Sumigaw siya, "Hindi ako. Ikaw ang naghubad sa sarili mo. Saka may bata dito sa bahay, pwede ba, konting hiya naman." Narinig ito ni Andy, hiyang-hiya, mabilis na nagbihis at tumakbo palabas. Pagkatapos, nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan, isa, Bea, Sofia. Ngunit mabigat ang atmosphere, lahat sila ay may kanya-kanyang problema. Sinubukan ni Sofia na pag-aanin ang usapan, "Grabe naman kayo, 6 na ex ng asawa ko ang nanggulo sa kasal ko pero hindi naman ako nagkakaganyan. Ano bang problema nyo?" Umiyak si Bea Alonzo, ikinwento na naloko siya ng isang lalaki, kinuha ang pera niya, pinaibig siya, tapos nalaman niyang may asawa at anak na pala ito. Si Andy naman ay nagkwento tungkol sa nakita niyang pagiging malapit ni Kaloy sa ex-wife nito. Habang ang lahat ay nalulunod sa sariling problema, biglang nagsalita si Isabel, isa, Santos. Tahimik ngunit may bigat ang boses, kakatanggap lang daw niya ng resulta ng biopsy, at positibo siya sa breast cancer. Natigilan ang lahat, napanganga, at napatingin kay Isa. Ang lahat ng kanilang problema sa pag-ibig at pera ay biglang naging maliit sa harap ng mabigat na balitang ito. Pinakalma ni Isabel, Isa, Santos ang lahat, sinabing hindi niya kailangan ng mga walang kwentang pakikiramay, gusto lang niyang makarinig ng mga positibong salita at masasayang kwento. Naintindihan ng grupo, hindi na sila nag-usap pa tungkol sa sakit. Ngunit ng gabing iyon, lihim silang nagpunta sa bahay ni Isa. Muli silang gumawa ng kanilang espesyal na cocktail, masayang naglaro, nagsayawan, nagkwentuhan ng nakakatawa,
at sama-samang pinalakas ang loob ni isa para harapin ang karamdaman. Ito marahil ang pinakatotoo at pinakamatibay na samahan ng magkakaibigan. Pagkatapos, sa walang sawang pag-alalay ng mga kaibigan, pumasok si isa sa operating room. Naging matagumpay ang operasyon, at isang himala ang nangyari. Ang pagsubok na ito ang naging daan para muling magkaayos sina isa at ang kanyang asawang matagal nang hiwalay. Nanatili ito sa kanyang tabi at inalagaan siya sa buong panahon ng paggaling, unti-unting nanambalik ang kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kanilang elementary school reunion sa Santa Cruz Elementary School. Niyaya ni Mig si Andy na sumabay na sa kanya. Magkasama silang bumalik sa lumang paaralan na puno ng alaala. Ang pangunahing aktibidad ay ang pagbubukas ng time capsule na ibinaon nila maraming taon na ang nakalipas, at ang pagbibigay ng mga laman nito sa mga kasalukuyang estudyante ng paaralan. Nang si Migs na ang kukuha ng kanyang inilagay para ibigay, nag-atubili siya ng bahagya. Dahil ang laman ng maliit na kahon na itinago niya noon ay ang larwang music box na hugis bowl ng kayamanan na pinaghirapan niyang makuha para kay Andy. Ngunit hindi na ibigay dahil sa biglaang paglipat nila sa Amerika. Nagsinungaling siyang ang laman nito ay age-restricted at hindi angkop para sa mga bata. Matapos mangakong papalitan niya ito ng bagong video game na nagkakahalaga ng ilang libong piso, matagumpay na napanatili ni Migs ang naudlot na regalo. Pagsapit ng gabi, isang malakas na bagyo ang biglang dumating, paglilinaw, walang snow sa Pilipinas. Pinalitan ng malakas na ulan, bagyo, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha at matinding traffic sa maraming kalsada. Na-stranded sina Migs at Andy sa paaralan. Matapos maayos ng school administration, nagpasya silang manatili muna doon ng isang gabi, hintay ang hamupa ang bagyo. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay pinatuloy sila sa iisang, natitirang bakanteng kwarto na may 2 kama sa dormitoryo ng mga guro. Ang dalawang dating magkaklase, dating magkaaway, ay muling napunta sa isang alang-inang sitwasyon, magkasama sa iisang kwarto sa gitna ng maulang gabi. Agad na sinisi ni Andy ang administrasyon kung bakit sila pinagsama sa iisang kwarto, hindi raw ito tama. Ngunit si Migs ay kalmadong nagsabi na dahil siya ay mabait at inosente, wala siyang nakikitang problema doon. Sinagot siya ni Andy, kung inosente ka talaga, bakit 10 years old ka pa lang, nanunood ka na ng age-restricted, patungkol sa Romeo play. Pagka-college, nagkaanak ka agad. Napakamot sa ulo si Migs, sinabing, aksidente, lang iyon, hindi naman ibig sabihin ay palagi siyang pabaya. Hindi na nakipagtalo si Andy, sinabing pupunta siyang CR. Akmang sasamahan siya ni Migs dahil madilim at maulan, ngunit sinabi ni Andy na mas natatakot siya kay Migs, kaya mag-isa na lang siyang pupunta. Pagkatapos sa CR, habang pinagmamasdan ang lumang paaralan sa ilalim ng ulan, naisipan ni Andy na maglakad-lakad. Pumasok siya sa lumang science laboratory. Habang abala sa pagtingin sa mga maalikabok na gamit, biglang namatay ang ilaw. Nagulat siya, akala niya noong una ay pinagtitripan siya ni Migs, ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Ang madilim na paligid at malakas na patak ng ulan sa bintana ay nagdulot ng takot sa kanya. Sa kabilang banda, napansin din ni Migs ang biglaang pagkawala ng kuryente. Habang nagtataka, bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ni Andy mula sa direksyon ng laboratorio. Nagmamadali siyang kumapa sa dilim, sinundan ang sigaw. Natagpuan niya si Andy na hinimatay sa takot sa malamig na sahig. Dali-daling binuhat ni Mig si Andy pabalik sa kwarto, tumawag para humingi ng tulong sa pinakamalapit na health center. Ngunit pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, sinabi ng naka-duty na nurse, hindi doktor, na walang seryosong nangyari kay Andy, mild shock lang, painumin lang daw ng maraming maligamgam na tubig. Hindi masyadong naintindihan ni Migs ang ibig sabihin, nagpasalamat na lang siya at hinatid ang nurse palabas. Pagkatapos, naupo siya sa tabi ng kama, pinunasan ng maligamgam na tuwalya ang mukha ni Andy, maingat na inalagaan ito. Habang pinagmamasdan si Andy na mahimbing na natutulog, bumalik ang mga alaala ng kabataan. 24 na taon na ang nakalilipas, magkasama silang gumanap sa Romeo and Juliet. Ngunit bago sila umakyat sa entablado,
isang batang babae, na may gusto kay Migs, dahil sa selos, ay palihim na pinakain si Migs ng mansanas na may halong pamperga. Ang resulta, sa pinakaimportanteng sandali, hindi pa man nahahalikan ni Migs si Andy, kinailangan na niyang tumakbo pababa ng entablado, iniwan si Andy na mag-isa, naging katatawanan ng buong paaralan. Pagkatapos noon, palaging gustong humingi ng maayos na paumanhin ni Migs kay Andy, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Minsan pagkatapos noon, nalaman ni Migs na gustong-gusto ni Andy ang larwang music box na hugis bowl ng kayamanan na nabibili sa isang tindahan malapit sa paaralan, balak daw nitong gamitin para paglagyan ng mga maliliit na alaala. Nagpasya si Migs na bilhin iyon bilang regalo at paraan ng paghingi ng tawad at pagtatapat. Ngunit sinabi ng may-ari na hindi iyon ibinebenta, makukuha lang ito kapalit ng 100 game tokens mula sa arcade machine sa loob ng tindahan. Kaya mula noon, sinimulan ng batang si Migs ang mahabang paglalaro pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay naipon niya ang 100 tokens. Nang masaya niyang dalhin ang mga ito sa may-ari, nagtaka ito. Ngunit pagkahawak pa lang niya sa music box, nalaman niyang kailangan na nilang lumipat sa Amerika kasama ang pamilya, wala nang pagkakataon para ibigay ito kay Andy. Kaya't inilagay na lang niya ito sa time capsule ng kanilang klase bago umalis. Sa pag-alala sa nakaraan, napuno ng panghihinayang ang puso ni Migs. Habang natutulog si Andy, mahina niyang sinabi ang lihim na pagtingin niya dito mula pa noong bata sila. Nagpasalamat siya sa tadhana na muli silang pinagtagpo pagkatapos ng maraming taon. Ngunit ang masaklap, ngayong natuklasan niyang mahal pa rin niya ito. Kasintahan na ito ni Kaloy ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Labis na nasasaktan si Migs. Pagkatapos ibuhos ang kanyang damdamin, kahit sa tulog na tao lang, tumayo si Migs, tahimik na lumabas ng kwarto para bigyan ng espasyo si Andy. Bago umalis, inilagay niya ang peking singsing na ginamit nila sa lasing na kasal, sa loob ng music box na nakuha niya mula sa time capsule bilang simbolo ng pagtatapos sa kanilang kakaibang kapalaran. Subalit, ang hindi alam ni Migs ay kanina pa napansin ng nurse na hindi naman talaga malalim ang pagkahimatay ni Andy. Marahil ay nagtutulog-tulugan lang ito o nagising na ngunit ayaw lang imulat ang mata. Ang lahat ng lihim na pagtatapat ni Migs, puno ng panghihinayang at katapatan, ay narinig lahat ni Andy. At pagkatapos marinig iyon, nagsimulang maguluhan ang kanyang puso. Minahal ng lalaking ito ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya't habang akala niya'y tulog ang babae, palihim siyang nagtapat dito. Ngunit ang hindi niya alam, ang lahat ng kanyang sinabi ay narinig ng nagtutulog-tulugang si Andy. At pagkatapos marinig iyon, bahagyang natinag si Andy. Ngunit nagpasya siyang magkunwaring walang narinig, ibaon ang sikretong ito sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nang malaman ni Kaloy na na-stranded sina Migs at Andy sa paaralan dahil sa bagyo, hindi siya mapakali. Dahil sa selos at pag-aalala, hindi siya nagdalawang isip. Kahit gabi at bumabagyo, nagmaneho siya papunta sa lumang paaralan. Kinaumagahan, habang naghahanda ng umalis sina Migs at Andy dahil hamupa na ang ulan, sakto namang dumating si Kaloy. Kaya't walang nagawa si Andy kundi iwan si Migs, kahit medyo nahihiya, at sumama kay Kaloy pabalik ng Maynila. Pagdating sa bahay, agad na kinumpronta ni Kaloy si Andy. Sinabi niyang maraming beses na niyang nakitang magkasama sina Migs at Andy nang sila lang. Alam daw ni Andy na hindi siya natutuwa kapag nakikita niya iyon, pero bakit hindi ito makaiwas kay Migs? Nasaktan si Andy, tinanong niya si Kaloy, matalik na kaibigan niya si Migs, dati niyang kaklase at kapitbahay pa nila, paano siya iiwas dito? Lalong nagalit si Kaloy. Sinabing, kung magpapatuloy ka ng ganyan, mahihirapan akong buksan ang puso ko ng lubusan para sa'yo at pagkatiwalaan ka. Dahil, natatakot akong masaktan ulit. Nalungkot si Andy, sinabing hindi sila pareho. Palagi niyang binubuksan ang puso niya para kay Kaloy, walang itinatago. Ngunit kinwestiyon siya ni Kaloy, may pagdududa sa boses, sa puso mo, sigurado ka. Bang ako lang. Sa pagkakataong ito, natahimik si Andy, hindi makasagot. Ang tensyonadong pag-uusap ay naglagay sa kanilang relasyon sa isang malamig na estado,
tila may pader na namagitan sa kanila. Samantala, pag-uwi ni Migs, natuklasan niyang nawawala ang music box na iniwan niya sa mesa. Habang hinahanap niya ito kung saan-saan, biglang tumawag si Clarice, ipinaalam na magre-resign na siya. Nagmamadaling pumunta si Migs sa Metro News Network. Paglabas niya ng building, nakasalubong niya si Kaloy na paalis na, marahil ay hinanap siya. Akmang magpapaliwanag si Migs tungkol sa nangyari sa paaralan, ngunit malamig na sinabi ni Kaloy na ayaw niyang makinig, at umalis ito. Pagkatapos, pumasok si Migs sa opisina para kausapin at bigyan ng suporta si Clarice. Dahil ayaw nang dagdagan pa ang problema ni Migs at marahil ay gusto na ring mag-move on, bago umalis, tuluyan ng binura ni Clarice ang mga file ng iskandalo ni Andy. Ngunit ang hindi niya alam, pagkaalis niya, isang mausisang katrabaho ang nag-recover ng mga litrato mula sa recycle bin ng computer. Samantala, si Migs, para iwasan sina Andy at Kaloy, ay pilit na sumasali sa mga blind date na inaayos mismo ni Andy. Akala niya ay magbubukas ito ng bagong mundo, ngunit sunod-sunod siyang nakatagpo ng mga babaeng sobrang agresibo, na halos yakapin na siya sa unang pagkikita. Buti na lang at mataas ang kanyang pasensya, kung hindi ay tumakbo na siya palayo. Nakaramdam siya ng pagkabigo at pagod. Habang balak niyang puntahan si Andy para magreklamo, at marahil ay itigil na ang serbisyo, natanong niya ang dating kasintahan ni Andy na pumunta sa opisina ng Second Chances Matchmaking para guluhin ito. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Migs, ginamit ang matigas na pananalita at determinadong tindig para itaboy ang bastos na lalaki. Ang pagiging maginoo at matapang na ito ni Migs ay unti-unting nagpatubo ng espesyal na damdamin sa puso ni Andy. Mula noon, madalas niyang naiisip si Migs, na nagdulot ng kalituhan sa nararamdaman niya para kay Kaloy. Para pigilan ang sariling mag-isip ng kung ano-ano, pinuno ni Andy ng litrato ni Kaloy ang kanyang bahay. Tanging kapag napapaligiran ng imahe ng kasintahan sakalang siya medyo kumakalma. Sakto namang nakatanggap siya ng balitang may lagnat si Kaloy. Mabilis siyang pumunta sa bahay nito para alagaan. Habang nagluluto ng lugaw, nahiwa niya ang kanyang daliri nang hindi sinasadya, ngunit hindi siya nagreklamo. Kinaumagahan, naghanda siya ng masarap na almusal, silog, at dinala ito sa bahay ni Kaloy, balak na palakasin ito. Ngunit laking gulat niya nang malamang magaling na pala si Kaloy at pumasok na sa trabaho, hindi man lang tumawag para ipaalam sa kanya. Nakaramdam ng pagkabigo at lungkot si Andy. Habang naglalakad pa uwi, naalala niya ang bawat date nila, ang sakit ng kanyang sakong dahil sa pagsusuot ng high heels para lang magmukhang bagay kay Kaloy, ngunit ni minsan ay hindi ito napansin o tinanong ni Kaloy. Lalong sumama ang loob niya. Pagdating sa lobby ng kondominium, muli niyang nakasalubong si Migs. Hindi sila nag-usap ng marami, ngunit mabilis na napansin ni Migs ang sugat sa kanyang kamay. Bago umalis, maalaga siyang pinayuhan ni Migs na sa susunod ay magsuot ng mas komportableng sapatos. Ang simpleng pag-aalala, nakabaligtaran ng kawalan ng pakialam ni Kaloy, ay lalong nagpagulo sa isip ni Andy. Pakiramdam niya, ang relasyon nila ni Kaloy ay mas parang one-sided love mula sa kanya. Hindi nagtagal, muling nagkagulo ang showbiz. Nagkaroon ng matinding away sina Katrina, Kat Diaz at ang chef na ex-boyfriend ni Andy, na nauwi sa pagkakalaglag daw ni Kat, maaaring totoo o pinalaking chismis. Kasabay nito, lumabas din ang mga lumang litrato ng agawan ng boyfriend noon sa pagitan ni na Andy at Kat, marahil ay ang mga litratong na-recover at inleak ng katrabaho ni Migs. Para pagtakpan ang katotohanang si Kat ang nang-agaw ng boyfriend ni Andy, nagpakalat ng malisyosong chismis ang management company ni Kat, pinalabas na si Andy ang third party, na sumire sa relasyon nila, at ito ang dahilan ng pagkalaglag ni Kat. Agad na naging sentro ng galit ng publiko si Andy. Sinugod siya ng mga galit na fans ni Kat Diaz sa opisina ng Second Chances Matchmaking. Sa pinakadelikadong sandali, dumating si Migs Reyes, ang babaeng pinararatangang third party sa relasyon ng sikat na artista. Sinugod siya ng galit na mga fans, binato ng itlog, kamatis, at masasakit na salita. Sa pinakakritikal na sandali,
Sumugod si Migs, ginamit ang sariling katawan para salagin ang mga ibinabato, niyakap ng mahigpit si Andy para protektahan ito. Kahit gaano karaming bagay ang ibato sa kanya ng mga fans, nanatili siyang nakatayo, sinasalo ang lahat para kay Andy. Sa ilalim ng proteksyon ni Migs, ligtas na nakaalis si Andy mula sa magulong pag-atake. Pagkatapos, inihatid siya ni Migs sa bahay. Para maiwasan ang masasamang balita na makasakit pa kay Andy, hindi lang niya hinugot ang mga saksakan ng TV at internet, pinatay din niya ang cellphone ni Andy. Sinabing magpahinga muna ito ng isang buong araw, huwag manood o makinig ng kahit ano. Dahil sa mga salita at kilos ni Migs, unti-unting kumalma si Andy. Matapos masigurong ligtas si Andy, pumunta si Migs sa Metro News Network, galit na kinumpronta ang katrabahong nag-leak ng mga litrato. Nang makitang nagiging emosyonal si Migs, ang mismong boss ng news network ang humarap, inaming utos niya iyon, marahil dahil sa pressure mula sa management ni Kat o para sa ratings. Ngunit ang hindi inaasahan ng boss, lalo lang nagalit si Migs. Hindi lang niya minumura ang boss, itinapon pa niya ang basurahan sa opisina, at galit na nag-resign on the spot. Ang mga kilos na ito ay nagpatakot sa matandang boss. Sa kabilang banda, nakita rin ni Kaloy ang mga balita tungkol kay Andy. Agad siyang pumunta sa bahay nito. Binigyan ito ng isang mahigpit at mainit na yakap. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang tahimik na simbahan, o templo, para pakalmayan ang kalooban nito. Habang sila'y tahimik na nagmumuni-muni, si Migs naman ay nasa bahay, abala sa pag-aayos ng mga dokumento at ebidensya, naghahanda ng isang matibay na pahayag para linisin ang pangalan ni Andy. Subalit, hindi pa man natatapos ni Migs ang kanyang pahayag, naharap na naman si Andy sa panibagong malaking problema. Ang kanilang kumpanyang, Second Chances Matchmaking, ay inakusahan ng fraud. Ito ay dahil sa kaso ng mayamang byuda na kanilang tinulungan makahanap ng partner. Pagkatapos makipag-date sa matandang lalaking ipinakilala ng ahensya, bigla na lang silang naglaho. Ang anak ng byuda, na hindi boto sa matanda, ay nagsampa ng kaso laban kina Andy at Bea. Pinaghihinalaang niloko nila ang kanyang ina para makuha ang yaman nito. Hindi naniwala si Andy noong una, ngunit sinabi ng pulisya na peke ang lahat ng impormasyong ibinigay ng matandang lalaki sa kanilang ahensya. At higit pa, natuklasan na naglipat ito ng malaking halaga ng pera sa bank account ng kumpanya nina Andy at Bea na hindi malinaw ang dahilan. Dahil dito, hindi nila malaman kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Pagbalik ni Andy sa opisina, isa pang problema ang sumalubong. Ang asawa ng isa nilang mayamang miyembro ay tumakas kasama ang kalaguyo, dala ang malaking pera, at ang lalaki ay nagwawala rin sa opisina nila, sinisisi sila sa pagpapakilala ng hindi matino. Dalawang malaking problema ang sabay na dumating, maraming ibang miyembro ang nagkagulo rin, humihingi ng refund. Sa harap ng sunod-sunod na problema, pagod na si Andy, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Nalaman ni Migs ang lahat ng ito. Agad niyang ginamit ang kanyang mga dating koneksyon sa media para alamin ang kinaroroonan ng mayamang byuda at ng misteryosong matanda. Pagkatapos, tinapos niya ang pahayag para kay Andy, ipinadala ito sa dati niyang boss sa Metro News Network, at sinabing kailangan itong ilathala agad, kung hindi ay talagang magre-resign siya at ibubunyag ang iba pang mga sikreto. Pagkatapos noon, tumakbo siya papunta kay Andy, walang tigil na pinalakas ang loob nito, sinabing huwag mag-alala, palagi siyang nasa tabi nito. Ngunit sa mga sandaling iyon, sobrang dami ng pinagdaanan ni Andy. Hindi na kinaya ng kanyang katawan at isipan. Pagdating sa bahay, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay. Mabuti na lang, sakto namang dumating si Migs, marahil para ibalita ang tungkol sa pahayag. Nang mapansing hindi nakalak ang pinto ngunit walang sumasagot, kinabahan siya, agad niyang tinawag ang building manager para buksan ang pinto. Nang makita si Andy na walang malay sa sahig, labis na natakot si Migs, walang tigil na tinatawag ang pangalan nito. Pagkatapos, mabilis niya itong isinugod sa Metro Manila Medical Center. Nang makita ang mga doktor at nurse na abala sa pag-aasikaso kay Andy, hindi mapakali si Migs sa sobrang pag-aalala.
Mabilis ding nalaman ni Kaloy ang nangyari at pumunta sa ospital. Nang makita si Migs na nakatayo sa tabi ng kama ni Andy, si Kaloy, para igiit ang kanyang posisyon bilang kasintahan, ay agad na hinarang si Migs, malamig na sinabing siya na ang bahala kay Andy, umuwi na raw si Migs. Ngunit sa hindi inaasahan, sumagot si Migs ng may tapang at damdamin, mamaya na tayo mag-away, pare. Sa ngayon, ang babaeng ito lang ang mahalaga sa akin. Halos matigilan si Kaloy nang marinig ito. Sa harap ng tahasang pag-agaw sa kasintahan, hindi siya nakapagsalita, hinayaan na lang si Migs na manatili sa tabi ni Andy. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagkamalay si Andy. Nang makitang ligtas na ito, hindi na gaanong emosyonal si Migs. Lumapit siya kay Kaloy, humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya dapat ginawa iyon kanina. Pinagkakatiwalaan niya si Kaloy na alagaan si Andy, kailangan na raw niyang umalis dahil may importanteng gagawin.